Awitin natin. Sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ano lang kailangan? Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Come on, clap your hands! Sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo. Come on! Babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ano lang ang kailangan? Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo, na laging uhaw sa'yo. Come on, clap your hands! Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Come on, awitan po natin ang ating Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Napakabuti! Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat na nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Come on! Sabayan niyo kami! Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri, itaas. Para walang energy, sige, tingnan natin dito. Sabay-sabay! Ang nais ko'y magpasalamat. Come on!
sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas. Paano kayo sa mga nasa kanan dito? Ang nais ko ay magpasalamat. Come on, Lord! Sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Misa pa for the last time. Ang nais ko ay magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti! Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Come on! Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga, napakabuti nga, napakabuti nga ng ating Diyos. Sa mga napakabuti mo, Panginoon, pinupuri, sinasamba ka namin. Hallelujah. Alam niyo po yung inawit natin. Hindi ko po alam kung saan kayo nanggagaling, no? Pero lahat tayo dito, we all praise God and saying, Lord, napakabuti mo. Lord, kahit anong sitwasyon namin, Lord, mabuti ka pa rin, Diyos. Kaya kami nandito, Lord God, kasi mabuti kang Diyos. And Lord, itong taon na to, Lord God, we surrender it to you. And Lord, wala naman kaming ibang dapat gawin kundi bumabad lang din sa presensya mo. Kundi yung patuloy na araw-araw ng pagsuko ng buhay namin sa iyo. Kaya naman, talk to God right now. Sige, okay lang, pikit mo yung mga mata mo. Nandito ka para kay Lord. So, kausapin mo siya this morning. Talk to Him. Huwag mo na intindihin yung katabi mo. Ang pinunta mo dito si Lord. So, kausapin mo si Lord. You worship Him with your own words, with your own mouth. Let's sing. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Minsan pa, awitin natin. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Oh. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang
isang taglay, ilalaan bawat salit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-aalon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang gaya ng dagat at gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa paghalon, ang puso ko ay sa'yo'y magmamahal. Sa habang panahon at gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang dagat na hindi napapagal sa paghalon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa paghalon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, wagas na pagsintay iyong dinggin, wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. O Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. O Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Minsan pa, awitin natin, O Jesus. O Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. With all of your heart, we sing this song. O Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. We declare, ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganan, O Jesus, ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupurit, maglilingkod sa'yo. Ika'y
sa habang buhay, O Jesus. Ikaw lamang, O Jesus. Ikaw lamang ang buhay ko. O Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupurit, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sa'yo lamang sumasamba, magpupurit, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Declare it! Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, ikaw lamang. Come on, lift up your hands. Sa'yo lamang sumasamba, magpupurit, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. For the last time, you sing with all of your heart. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, Ikaw lamang
tulad ng kinanta naming awitin ngayong umagang ito, Lord God, ikaw pa rin ang pipiliin namin ngayong taon, Lord God. The same God who sustained us last year will be the same God who would sustain us this year. And Father God, wala kaming ibang gusto kundi bumahabad sa presensya mo, kundi lumapit ng lumapit araw-araw. Pipiliin ka namin, Panginoon, dahil nasa inyo, Lord God, kabuuan namin. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Open up our hearts, open up our minds, Panginoon. Buksan niyo po ang tenga namin, Lord God, na marinig yung gusto niyo pong sabihin sa bawat isa at baguhin kami ng inyong mensahe, Lord God, ngayong linggong ito. Maraming salamat, Lord. We love you. We honor you. Pwede ba palakpakan mo ang Panginoon? We thank you, God. We praise you in Jesus' name. Amen and amen. Ayan po. Come on, let's appreciate po our worship team for leading us po sa powerful worship. At mas malakas na palakpak po para sa Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Jem Claire Alagar. Student po ako sa MD class. And also from soon to be Calamba sa Ate Live. Ayun. Ayun po. Andito po ako ngayon to share how the Lord taught me the obedience of giving. So, starting 2025 po, may tinanim na pong desire sa akin si Lord na mag-first fruit po. Pero, that time po kasi, I was starting from scratch po. Kakaalis ko lang po nun sa previous job ko and transitioning po sa current job ko po ngayon. And wala po talaga ako noon. And yung last pay ko po noon sa previous job ko, pinambayad ko pa po sa pinagrentahan ko po na place malapit po sa current job ko po. And kasi yung current job ko po ngayon, nung umpisa po is everyday on-site, kaya need ko po malapit doon po kasi malayo po sa Maynila. And yun nga po, aside po doon, may nagbibigay din po ako ng gastusin sa bahay po namin, sa parents ko po as a panganay. Ayun po. And ayun po, aminin ko po, nag-fail po ako na unahin ang Panginoon last year, 2025. Humingi po ako ng tawad kay Lord. And sabi ko po kay Lord, nag-promise po ako sa Kanya na, Lord, promise ko po sa'yo sa 2026, ikaw naman po ang uunahin ko. And ganun pa man, kahit hindi po ako nakapag-first fruit nung nag-start naman po ako mag-tithes last year, mag-tithes faithfully po. And indeed, May 2025 was full of blessings, provisions, and protection from the Lord. Sobrang faithful po ng Lord, grabe. Ang daming ginawa niya po sa buhay ko po, especially nung 2025 po. Last year alone lang po, gumraduate po ako 3 times. Yun po yung foundations class, yung isa po, sa dulo. And yung isa po sa TESDA. Tapos yung isa po is dun sa AWS Restart Program po yung pangalan niya. Sa, ayun po, 3 beses po. And lahat po yan, na-take ko po while having full-time job po. Night shift po yung full-time job ko. Aaminin ko po, hindi po kinakaya ng katawan kung pagsabay-sabayin po lahat ng yan. Puyat, burnout, at saka pagod. Many times po, gusto ko na pong mag-give up, pero alam ko hindi ako nag-iisa. The Lord was always with me the whole time. At nagpadala din siya ng mga taong tumulong sa akin. And dahil doon, nakaya ko pong matapos lahat ng yan. Kasi kung sarili ko lang po talaga, hindi ko po talaga kaya. Ayun po, grabe po. Grabe din po ang guidance at protection sa akin ng Lord sa last year ko po, sa 2025. Kasi po, last year po, nag-independent living po ako sa Maynila. And yun po, yung malapit po sa job ko. Tapos night shift pa po, everyday on-site. Imagine po na, di ba po, yung sa Maynila po, yung mga, uso po yung mga hold-upan, gano'n. Pero grabe ang Lord sa protection niya po sa akin nun. And indeed, hindi kailanman po masasayang ang pagbibigay sa Lord. In fact po, He blesses us more than what we give. At sa ngayon pong 2026, magta-2026 na po,
niremind po ako ni Lord nung promise ko sa Kanya. um, Prepare na po ako noon na mag-first fruit na po this 2026. Pero totoo pala talaga na when you decide to do something for the Lord, the enemy tries to interrupt. Bigla pong dumating ang maraming gastusin. May biglaang investment ang pamilya namin. Dumating ako sa point na muntikan ko na pong i-give up ang first fruit ko. But I prayed to the Lord. At sinabi ko sa sarili ko, Jem, promise mo to sa Lord. You should keep your promise to Him, katulad ng kung gaano katapat ang Panginoon sa mga pangako niya sa'yo. Dahil po dun, ito pong verse na po na ito ang pinanghawakan ko. The Deuteronomy chapter 26 verse 10. And now I bring the first fruits of the soil that you, Lord, have given me. Church, this verse is a declaration. It reminds us that everything na we have comes from the Lord. When we give our first fruits, we're saying na, Lord, this is from you, and I'm giving it back to you with gratitude and trust. And that's exactly po yung na-felt ko. And this is not mine to keep. This is mine to honor God with. Nung in-offer ko po yung first fruit ko, this first Sunday ng January po, grabe pong kagaanan yung naramdaman ko noon. Wala pong pag-aalinlangan, walang takot, walang regret, just full surrender and full faith sa Lord po. At core memory din po kasi sa akin to kasi ito po yung first ever first fruit ko. At marami pa pong susunod. dahil po lahat yun sa grasya ng Lord. At grabe din po ang Diyos, nag-start na agad siya. Grabe. Last Sunday po, yung parents ko po, gumraduate at nagbaptism na po sa Victory Life class. And patuloy po kaming magsaserve buong pamilya sa Lord. At also po this year, malalunch na din po ang aming Kalambasa Ate Live. Yes po. Grabe po ang Lord. Start pa lang po ng taon nito, grabe na po kumilos ang Diyos. And let this be a reminder po na sa lahat ng bagay, unahin po natin ng Diyos. Not last, but first. Not leftovers, but the best. Giving and tithing to the Lord is not a loss. It's an act of faith, trust, and honor. And truly, our God is faithful. Amen. At dahil po dyan, I believe handa na po tayo. Itaas po natin ang ating mga tithes and offerings. Let's pray for it po. Lord, our Heavenly Father, we honor and glorify your name, Panginoon. Maraming salamat po sa araw na ito at ligtas po kaming nakarating sa church. Siniguro niyo po na ligtas ang bawat isa. Lord, patuloy niyo po kaming paalalahanan na hindi kayo tumitingin sa kung gaano kalaki o kaliit ang halaga ng aming pagbibigay, kundi sa laki ng aming puso at katapatan. We ask you, Lord, that you continue to bless us, Lord, lalo na po ang mga hindi pa able. Touch their hearts, Lord, at bigyan niyo po sila ng desire na makapagbigay mula sa puso. Maraming salamat po, Lord. In this we pray. In Jesus' name, Amen. Ayan po, mag-iikot po ang ating mga usher po with basket po kung saan ihulog po natin ang envelope. At sa online naman po, you may send your tithes and offerings via GCash and AUB account na magpa-flash sa inyong mga screens. Kaya, at syempre, naghahandaan po tayo sa pakikinig. Ready na po natin ating mga ballpen, Bible, and notebook. At ngayon po, it's my joy and honor to introduce our speaker. Siya po ang isang taong grabe ang puso at willingness sa pagpapagamit sa mga gawain para sa Lord. Kaya naman, let us welcome our beautiful and anointed of Life Giver of Santa Rosa, Pastora Evangeline Aranja. Praise the Lord. Thank you so much. All right. So, nakakatuwa ang testimony ni Jem. Praise the Lord. So, okay lang po, palakpakan po natin ang Panginoon. Right. So, good morning po. Ang ganda rin ng worship natin. Amen. So, yung dito na bless sa worship pa lang. Amen. So, truly, si Lord ang buhay natin. So, we will worship the Lord. Amen. So, I'm very excited today to share the Word of God. Sino dito excited ma-receive ang Word ni Lord? Amen. So, if you're excited, can I see your notebook? Right, ball pen. So we are note takers, we are life giver, right? And I'm very excited kasi po matindi gagawin ng Panginoon. Amen?
Okay lang ba, batiin mo ang katabi mo, sabi mo, hello, good morning sa mga kasama namin online. You may type, good morning. Praise God. So, sige, let's pray. Yes, Heavenly Father, we thank you for this opportunity na minsan pa po ay makadalo sa iyong sambahan so that God, we could hear your very voice. Lord, we pray that only the voice of the Holy Spirit yung marinig po namin as we hear your word, ihanda mong aming mga puso to receive, and we declare that today you're going to change us. That today you will going to encounter us, and we will never be the same again as we go out of this place. Salamat po, Diyos. Ikaw ang mapapurihan, ikaw ang maparangalan sa lugar na ito. In the name of Jesus, we pray. Say amen. Amen. So, alam niyo po, sabi ni R.C. Sproul, people desperately seek the things that only God can give them, while at the same time run away from Him. Maraming tao, may mga bagay na hinahangad sila, probably malalaki, unimaginable, na sa totoo lang, it is something that only God can provide them. But how ironic na yung Diyos na kaya mag-provide ng pangangailangan nila ay same na Diyos na iniiwasan, tinatakbuhan nila palayo. Are you with me? Hello? Kaya po ngayong umaga, let me share with you a man in the Bible na kung saan mayroon po siyang pangangailangan, may sagot siyang hinihingi, pero imbes na lumapit kay Lord, iba po ang hinanap. So ngayon, nung iba po ang hinanap niya, binigyan pa siya ni Lord ng chance na isik ulit siya. Pero alam niyo po, nakakalungkot na matay po siya na hindi man lang niya hinanap ang Diyos. Are you with me? That's why this morning, our title is Ahaziah, the king who did not seek God. Right? So ganda, mapag-usapan natin yan. Kasi baka mamaya, right, ganon din tayo. Hindi pala tayo nagsisik kay Lord. Actually, akmang-akma ito kasi this coming week, magkakaroon tayo ng seek first. Sino excited hanapin si Lord? Amen. I'm so excited. And ito nga po, binigay ng Lord na word. Sino ba ito si King Ahaziah? So one day, okay lang magkwento po ako. Say amen. One day, Israel's new king, Ahaziah. So meaning si Ahaziah po pala ay bagong luklok. Right? So bagong hari po ito. Okay, at sa kasamaang palad, sabi dito, he fell through the lattice work of an upper room at his palace in Samaria and was seriously injured. Meaning, sa kasamaang palad, nahulog pa siya sa balcony, napasandal siya sa wooden lattice. I think may picture ako ng wooden lattice. Ganyan po yung itsura niya. Hindi ko lang nahanap yung pinaka-picture kasi wala po ako nun. Sorry po, hindi ko na-document. But that is actually a lattice wooden window na kung saan napasandal po siya dyan. Ang nangyari po, hindi ko alam, marupok ba? May contractor ba dito na substandard yung gawa? Basta isa lang po ang nangyari, nahulog po siya. Okay, balik na natin yung verse. So, nung nahulog po siya, okay, ito po yung headline. Headline, our not so maangas na hari ay nahulog sa balcony. Nahulog nga ni. So, ayun na, nung nahulog siya, sobrang sama ng pagkahulog niya, pagkabagsak niya, to the point, ang sabi ng Bible dito, he was seriously injured. Okay? Alam niyo po, hari po ito, meaning he has all the resources. Tama? Pwede niyang ipatawag ang pinakamagagaling na manggagamot, but you know what happened? Hindi pa rin siya gumaling. So what happened next? So he sent messengers to the temple of Baal-zebub, the god of Ekron, to ask whether he would recover. So lumalabas, ang sama ng tama ng pagkahulog niya, okay? Tapos dahil sobrang sama ng pagkahulog niya, hindi niya alam kung gagaling pa ba siya. Ganong level. Right, kakakuputong lang sa akin ng corona, oh. Nahulog nga ni. So yun na, nahulog siya. So, eto na po nangyari. Pero ito nakakagulat. Siguro wala pa talagang ChatGPT nung panahon na yun. Hindi niya alam, wala siyang mapagtanungan eh. Sino pa tatanungin ko, makaka-recover pa ba ako? So what he did, he arranged messengers. Okay, balik mo ako. He arranged messengers. And sabi niya, ganito gawin natin, pumunta kayo sa templo ni Baal-zebub, the god of Ekron, to ask whether he would recover. And magulat ka dyan, hindi niya nga pinapunta yung messenger na para makiusap na sana gumaling. Gusto niya lang malaman, gagaling pa ba ako? Hindi. Kasi para tanggap ko na. You get? Are you with me po? Nakuha po natin. Okay, so ito na po, habang siya po ay may severe injury, nag-a-arrange na siya para magpadala kay Baal-zebub. By the way, that's a false god, right? Ngayon naman po, on the other hand, in verse 3, biglang nagsalita si Lord. But the angel of the Lord told Elijah, who was
Alright, from Tishbe, sabi niya, go and confront the messengers of King Samaria and ask them, is there no God in Israel? Why are you going to Baal-zebub, the god of Ekron, to ask whether the king will recover? Ang tatay ko niya, pagka may desisyon kami, tapos wala kaming pasabi, sabi niya, ano ako? Kurtina dito sa bahay? Parang ganun wala bang Diyos sa Israel na para maglakbay kapag ganun kalayo, para lang tanungin kung makaka-recover ka? Hello? Verse 4 now, therefore, this is what the Lord says. Sinagot niya yung tanong, makaka-recover pa ba siya? You will never leave the bed you are lying on, you will surely die. So ito na nga po, gulat si Lord, sabi, bakit parang di ako na-consider? Hello? So ipakita ko sa inyo yung mapa para lang maintindihan po natin kung gaano po kalayo yung Ekron sa Samaria. I don't know if you're familiar with miles, but ito po ay 50 to 70 kilometers. Ganun po kalayo, 30 to 45 miles. Sa panahon nila wala pa pong sasakyan. Kaya yan ngayon siguro 3 oras. Kung sa traffic, kaya na 3 to 4. Pero sa panahon nila, by foot, it could be 3 days or more. Are you with me? Samantalang may Diyos sa Israel, lalayo ka pa? Hinahanap mo ba yung sagot mo? Pupunta ka pa talaga doon? Hindi mo lang ako na-consider. Kaya sabi ni Lord, anong pambabastos yan? Hello? Therefore, this is what the Lord says, you will never leave the bed you are lying on, you will surely die. So, the answer to the question whether makaka-recover pa siya, ang sagot ni Lord, hindi na. So, what happened, nung na-receive po ng messengers, yung sinabi po ni Elijah, pumunta po siya sa hari, sabi ng hari, napaaga ata yung dating nyo. Tansya niya na, aabutin kayo ng ilang araw kasi malayo yung Ekron. Ilang kilometers? Mali, 50 to 70 yan. So, ang layo ng pupuntahan. So, ngayon, sabi niya, napaaga ata yung balik nyo. So now, sabi niya, well, meron kaming nakausap na lalaki. At ang sabi niya, ito pinapasabi ni Lord. Okay? A man came to me, this is what the Lord says, is there no God in Israel? So inulit na lang yung script. Right? Ito nakakagulat. In verse 7, sabi niya, ano itsura? What sort of man was he? So inaalam niya. The king demanded, what did he look like? Ano ba itsura niya? Kasi tinatansya niya, sino kaya yun? Right? Sa verse 8, they replied, he was a hairy man and he wore a leather belt around his waist. Probably ito lagi suotan. Ito talagang ano na yan. OOTD lagi ni Elijah. At alam mo, sabi ng hari, Elijah! Si Elijah! And alam niyo kung ba't ito ironic? Because kilala pala ng hari si Elijah. At alam niya na si Elijah ay propeta ng Diyos. At alam niya rin na ang Diyos ni Elijah ay Diyos na makapangyarihan. Pwede naman sanang within the vicinity na lang ang hanapin ng Diyos. Pero sabi niya, doon ako sa Ekron. Hanapin ko yung mas malayo. Alam niyo kung bakit? Because, makikita natin sa verse 9, nung sinagot ni Elijah yung tanong niya, gagaling pa ba ako, makaka-recover pa ba ako? Sabi niya, hindi na. Verse 9, then, nagpadala po siya ng soldiers, hindi para magpasalamat, hindi para bayaran siya, thank you, napadali mo buhay ko, salamat sa pagsagot. He sent men to arrest him. You know what I realized? Kaya pala doon pumunta kasi iba yung gustong marinig. Hello? Kaya pala doon ako sa malayo. Ayoko dyan. Alam ko naman kilala ko yan si Elijah. Pero alam ko naman ang bibig niyan. Masyadong real talk. Hanap ako doon sa gusto ko yung naririnig ko. Hello? So ngayon na, nung nakita po nila si Elijah, this so amazing na kwento, he found them, nakita po nila si Elijah na nakaupo, sabi niya, the captain said to them, man of God, the king has commanded you to come down with us. Punta ka sa amin. Right? But Elijah replied, kung talagang man of God ako, magpadala nawa si Lord ng apoy mula sa langit at patayin kayo lahat. And you know what happened? Then fire fell from heaven and killed them all. So first strike. So the king sent another captain with 50 men. Meron ulit siya. The captain said, alam niya yung script, man of God, the king demands that you come down at once. Sabi niya, kung talagang man of God ako, magpadala nawa si Lord ng apoy mula sa langit. Pugsh! Naging abo po sila. Alam niyo po, imagine, 2 beses nang nabalitaan ng hari na yung mga pinadala niya para arestuhin si Elijah ay pinatay ng apoy ng Diyos.
Imbes na magbago ang isip, pumangatlo pa. Nagpadaula ulit ng captain, may kasamang 50 men, but what happened here is kakaiba. Okay, sa verse 13, once more, the king sent a third captain with 50 men, but this time, yung captain po, nagmakaawa po siya kay Elijah. Sabi niya, nagmamakaawa ako. So he pleaded with them, "Oh man of God, please spare my life and the lives of these, your 50 servants." Alam niyo po, ganito dapat yung maramdaman ni Ahaziah. Yung manginig dapat siya sa takot. Pambira, hindi tao kalaban ko dito, Diyos. Yung response nitong officer, this should be the response of Ahaziah. He would say, pambira, binibigyan ako ni Lord ng grace, ng chance na magbago. But wala sinagad niya po ang chance na yon. So sinabi ng angel, then verse 15, then the angel of the Lord said to Elijah, sige na, sumama ka na, huwag kang matakot. So Elijah got up and went with him to the king. Sumama si Elijah at tumarap sa hari. Pagharap sa hari, bagamat may intimidation, may pananakot. Guess what? Hindi po binago ni Elijah ang script. Kung ano po yung pinapasabi ni Lord, yun po ang sinabi niya. Verse 16, and Elijah said to the king, "This is what the Lord says. Why do you send messengers to Baal-zebub, the god of Ekron, to ask whether you will recover?" Wala bang Diyos sa Israel para sagutin yung tanong mo? Therefore, in conclusion, because you have done this, dahil ginawa mo yan, you will never leave the bed you are lying on. You will surely die. Na para mong sinasabi ng Diyos, alam mong may Diyos sa Israel, yung maling Diyos talaga, yung pinatawag mo. Hari siya eh. And He's promoting to the people na it's okay to disrespect God. It's okay to despise Him. Kahit mang may option naman na si Lord ang tawagin, okay lang, iba tawagin natin. So dahil sa ginawa mo, you will not recover. You will die on that same bed. And you know what happened in the ending? Verse 17, so Ahaziah died, just as the Lord had promised through Elijah. That's why our title is, he's a king who did not seek God at all. Nagkaroon siya ng chance. I believe that. Hello? And maybe your question is, bakit ganito katigas itong si Ahaziah? Tama? Wala bang lumalabas sa newsfeed niya na put God first? Grabe. Wala bang lumalabas na gano'n? Wala bang nasasakyan na jeep yan na nakalagay na God first? Wala ba? Ba't ganun katigas ang puso niya para kumbinsido siya na suwayin ang Diyos? Sa pasimula ng pamumuno niya, sa kalagitnaan ng suffering niya hanggang sa kamatayan niya. Is that your question as well? So now we will answer that. Who is Ahaziah? Sino ba ito si Ahaziah? So number 1, okay lang pakibasa ako, 1, 2, 3. Ayan. So kaya pala, ganito si Ahaziah kasi may pinagmanahan siya. Si King Ahab po ay napakasamang hari. Si Queen Jezebel po ay napakasamang hari. Okay? At siya po ang pumalit. Pagkamatay po ng father and mother niya, siya po yung naging king. Hello? At ito po ang mga magulang niya. Alam niyo si King Ahab, siya po ang nag-promote ng worship kay Baal. In fact, ang biggest achievement niya, nagpatayo lang naman siya ng Temple of Baal. At hinimok niya po ang buong Israel na yun ang sambahin imbes na ang Diyos. Sino si King Jezebel? Siya lang naman po ang nagpapatay ng napakadaming propeta. Si Elijah, stress na stress siya, na-depress siya, gusto niya na magpakamatay. Kasi tinakot siya ni Queen Jezebel, papatayin daw siya. Ganong ka-level yung mga pinagmana niya. Yung unang niyang mentor, ganyan. So what happened in 1 Kings, Ahaziah son of Ahab began to rule over Israel in the 7th year of King Jehoshaphat, reigned in Judah. He reigned in Samaria 2 years, but he did what was evil in the Lord's sight, following the example of his father and mother. And the example of Jeroboam, son of Nebat, who had led Israel to sin. Ano pa? He served Baal and worshipped him, provoking the anger of the Lord, the God of Israel, just as his father had done. Siya yung pumalit sa trono. Pagkamatay po ng mga magulang niya, guess what? Wala po siyang bagong plataforma.
kinary over lang niya, wala rin siyang kasing sama. You know why? Because he was watching. He was watching. Nakita niya kung gaano kasama yung tatay niya, and he's learning. See, this is Ahab, but Ahab, son of Omri, did what was evil in the Lord's sight, even more than any of the kings before him. Ganito siya kasama na wala siyang kasing sama. Kung magyayabangan, ako nga yung tatay ko. Talaga napakasama nun. And as though it was not enough to follow the sinful example of Jeroboam, hindi lang yon yung pakasamaan niya, nag-asawa pa siya ng Jezebel, the daughter of Etbaal of the Sidonians, and he began to bow down in the worship of Baal. I think I still have verses, no? First, Ahab built temple, and at the altar of Baal in Samaria, nagtayo siya ng templo. Hindi lang yon, nag-set up pa siya ng Asherah pole. Iba na namang Diyos po yan. He did more to provoke the anger of the Lord. Imagine yung kapag kagising ni Lord, inis na inis siya kay King Ahab. Ganong level yung gigil ng Diyos sa kanya. The God of Israel than any of the other kings of Israel before him. Sobrang peak nung kasalanan po niya, right? So what does it mean? Ahaziah was there watching his father. Nakita niya yung tatay niya. And para sa kanya, ang greatest achievement ang tatay ko, ipagpapatuloy ko. Nakita niya kung paano nilapastangan ng tatay niya ang pangalan ng Diyos. He was watching. Hello? And he also saw how his mother hated and killed so many prophets in Israel. In fact, isa pong verse dito, sinabi ni King Ahab kay Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elijah. Right? At kung paano pinatay ni Elijah ang lahat ng prophets ni Baal. Kaya nagpadala ng messenger si Jezebel. Ganito siya kasama kay Elijah para sabihin, parusahan sana ako ng grabe ng mga Diyos kung hindi ko gawin sa iyo ang ginawa mo sa mga prophet bukas na bukas. Ganitong oras. So it's a death threat. Natakot si Elijah kaya umalis siya para iligtas ang sarili niya. Nakita rin ni Ahaziah kung paano tinarato ng nanay niya si Elijah. No wonder, during his time, he has no regard about the prophet. Anong pahay ko sa'yo, Elijah? Takot ka nga sa nanay ko. Kaya nga nung nalaman, bumuboses ka dyan, arestuhin kita. Nagtago ka nga dati sa nanay ko eh. Are you with me? He was watching. And you know what, church? Wala namang mali kung may makita sana siya. Ang mali, kinaya niya kung gaano kasama yung mga magulang niya. Hello? Akala niya yung ginagawa ng magulang niya tama. Kaya when it is his turn, he copied. Kinopya niya kayo. Sabi ng Bible, verse 52, but he did what was evil in the Lord's sight, following the example of his father and mother, an example of Jeroboam, son of Nebat, who had led Israel to sin. Ang ganda ang galing niya sana mag-follow ng example. Ang problema, mali yung kinopya niya. Totoo naman na ang kasalanan ng magulang ay hindi dapat ipaako sa anak. Do you agree? Ang problema po, maraming anak, alam namang kasalanan ang ginawa ng magulang, yun pa ang ginaya. And that's what Ahaziah did. His parents did evil, he did evil. His parents angered God, ginalit niya rin ng Diyos. His parents served Baal. Nag-serve din siya kay Baal. And his parents did not seek God. He copied and did not seek God too. Makakita tayo ng pattern dito. Lumalabas na every time we set something in motion, it becomes a pattern. Kaya importante ingatan po natin kung anong kinokopya natin. Sana kung kokopya ka na lang din naman ang buhay ng may buhay, kopyahin mo na ang buhay na sumasamba sa Diyos. Okay ba yun? Alam mo, chismosa ako, simula napasama ako sa circle. Sana naman yung kopyahin natin, yung talagang on fire ako kay Lord, napadikit ako doon. Amen. Hello? Kasi po alam nyo, at the end of the day, tayo po ang mananagot sa klase ng buhay at klase ng pagkatao naging tayo. Sa harap kasi ng Lord, hindi mo naman pwede, bakit Lord, ginaya ko lang sila eh. Yung problema mo, ginaya mo. Hello? Kaya nung namatay siya, pinamana sa kanya yung kasamaan, kinuha niya naman. Hello? So this is Ahaziah. I hope mas nakilala po natin siya, right? So that's number 1. Number 2, he is corrupted with idol worship. Sabi niyo nga idol. Imagine ang tatay niya ay nag-pioneer ng templo ng Baal worship. Sa paghahari niya, yun ang pinaka-biggest pride niya. The father is the founder, the builder of this false god. And because of that, kumbinsido siya na siya din, gusto ko dyan umikot yung mundo ko.
So he promote it, he dive into it, at ang sabi ng Bible, he served Baal and worship him. Hello? Pinaglingkuran niya, sinamba niya, at ginalit niya ang Diyos dahil sa mataas na pagpapahalaga niya sa Diyos, Diyosang ito. And bakit ko po ito nilagay dito? Because nasa punto na po siya ng pagpapahalaga sa idol worship, na alam niyo po yung binanggit kanina na Baal-zebub, sabi niyo nga Baal-zebub. Huwag niyo na ipangalan to sa anak ninyo. Sabihin niyo pa isa pa, 1, 2, 3. Baal-zebub. Right? Sa 2 Kings po, yung binanggit po dito na Baal-zebub, alam niyo ba na hindi ito yung same na Baal na wino-worship po ng mga magulang niya? Hello? He was so seriously injured, naghahanap siya ng Diyos na pwede niyang tawagin at yung tinawag po niya ay si Baal-zebub, na sa kaninong Diyos daw, God of, sabihin niyo nga Ekron? Because yung pinatayo po ng tatay niya ay si Baal, yun po ay Diyos-Diyosan ng Canaanite. Sabihin niyo Canaanite. Palabas nga ako nung quote ko na yun. Canaanite. Tapos ito pong si Baal-zebub ay God of Philistine. So ngayon, dumagdag pa, nag-acquire pa siya, nagkaroon siya ng napakadaming koleksyon. Ganon siya ka-passionate. It is not just something na pinasa sa kanya, ginawa niya talagang denive niya sarili niya, inalam niya, lumalim siya. Kaya alam niya na agad na si Baal-zebub ay Diyos, Diyosan, na ang expertise ay kaya niya makakita ng prophecy. Kaya hindi niya tinanong, pagalingin kaya ako ni Baal-zebub. Hindi, ang tanong niya lang, makaka-recover ba ako? Hello? Bakit ito ang Diyos na gusto niyang konsultahin? Because the God of Ekron is the Lord of the flies. Hindi ko na nilagay yung picture kasi baka hindi niyo masikmura kung ano yung itsura niya. He arranged messengers kasi intindihan niya ito yung kayang magbigay sa akin. And ulitin ko, He is the false God of Philistine. Sabi niyo Philistine. Philistine po is not their friends. They are their enemies. Imagine mo, gaano mo nilalapastangan ng Diyos? Wala na bang Diyos sa Israel? Na ang kukonsultahin mo pa ay yung kalaban? Hello, hindi nga healing yung hihingin. If makaka-recover lang, gaano ito ka-insulto sa Diyos na wala bang kayang gawin ng Diyos? Sagutin lang yes or no, hindi niya kayang magsalita. Hello? Wala na bang silbi ang Diyos ng Israel na pati Diyos ng kalaban pupuntahan mo? Walang-wala. So see, so corrupted. Kaya ang sabi ni Lord, is there no God in Israel? Why are you going to Baal-zebub to ask whether the king will recover? You know what, church, nakita ko? Every time pala na hindi si Lord ang kinukonsulta at tinatawag natin, pinagmumukha natin siyang mahina. Hindi mo kaya, Lord, magtanungan na lang ako sa iba. Every time we seek an alternative instead of Him, we deny His power. Every time we say, kasi Lord, mas practical to. Kasi Lord, ang tagal mo. Kasi Lord, mas maganda tong nakikita ko. Kasi Lord, iba yung tinatawag natin. Are you with me? So every time pala na may ganun tayo, pambira, maliit ba ako? Wala ba akong kayang gawin sa'yo na lagi mong bukang bibig hanggang dito na lang ata ako? Sino nagsabi? Wala na ata kami pag-asa. Sinong nagsabi niyan? Hello? Problema sa atin, we check our wallets, we check our Facebook, parang natagal pa ata ako makakasabay. But we don't ask God, ikaw Lord, may plano ka ba sa akin? Anong mangyayari sa akin? Every time pala na nagre-rely tayo sa diskarte at paraan natin, pinapamukha nating mahina si Lord at wala siyang magagawa sa buhay natin. Is there no God in this house na ang takbo palagi ay pangungutang imbes na humingi sa Diyos? You ask that to your house. Is there no God in this family na tuwing magkakaproblema ang isip ko agad wala nang pag-asang maresolbahan ito? Is there no God in our ministry na kapag nahihirapan tayo ang isip agad natin, mag-isa na lang ako, ang bigat-bigat nito, hindi ko na ata kaya, ibigay ko na lang kaya sa iba. Is there no God? Hello? Is there no God in your life na takot ka sa future mo? Hello? That's a question. Is there no God in Binyan that we are too afraid to expand more? Is there no God in Bacoor na may hesitation
limitation pa tayo, may limitation pa tayo. Is there no God? In Santa Rosa, nang tingin agad lagi. Wala kami yan eh. Is there no God in your life? Hello? That's a question. Is there no God in Life Giver Binyan that we are too afraid to ask God big prayers? No, there is God. Mangahas tayong mangarap, humingi at maniwala kasi may Diyos tayo sa buhay natin. Maybe they will say, ang lakas naman ng loob mong humingi niyan. May Diyos ako. Ang lakas naman ng loob mong mangarap, wala kang ang pera. May Diyos ako. Ang lakas mo namang mag-declare na gagawin niya ni Lord kasi may Diyos akong buhay. Amen. Every time you're going through, you ask that, is there no God in me? That I am too afraid to walk by faith and trust Him? Amen. I hope nakakatch niyo po. Sobrang passionate ko lang. Amen. Amen. So I hope you got that. Right? So, number 3 natin, He is selective with what He wants to hear. Ang problema mo kay Ahaziah, nagpadala ng napakadaming messenger para maglakbay for so many days. Pumunta sa Ekron to find out if gagaling pa siya. Pero, nung pinadali na ni Elijah ang problema niya, imbis na tinanggap, pinaaresto niya. Lalabas talaga na he is so selective with what he wants to hear. Dito mo rin makikita, kaya pala hindi to dumiretso kay Elijah. Kasi alam niya, kahit alam niya na may power ng Diyos ng Israel, hindi naman truth ang gusto niyang marinig. Gusto niya yung makikiliti yung tenga niya. Gusto niya yung imo-motivate ka. Gusto niya yung bobolahin siya. Gusto niya yung masarap pakinggan kahit pa puno ng kasinungalingan. You know what nakita ko? Hindi mahanap ng tao ang Diyos hanggat pili lang ang gusto niyang makita at marinig. Do you agree? Amen. Kasi why? Kahit naman nasa harap mo na si Lord, ang linaw-linaw na ng boses niya, basta iba yung gusto mong marinig, hindi pa yan si Lord. Bigay mo na, hindi yan si Lord. Magtiwala ka sa akin, hindi pa yan si Lord. Hindi pa ako ready. Hindi po. Kailangan talaga, hindi tayo namimili, ano ba Lord yung sasabihin mo? Hello? Why? Kasi minsan, it will be painful. It will be complicated message. Dapat gets mo na agad, si Lord yun. Si Lord yun. Hello? Si Ahaziah, alam niya kung taga saan si Elijah. Sabi, taga Tishbe. Alam niya eh. Alam niya rin kung sino si Elijah, pero hindi yun ang naging first option niya. Tapos ito pa, nung nag-intervene si Lord, bigla siyang pumasok sa eksena because guess what? Wala naman pong alam si Elijah sa plano ng hari. Si Lord yun, binibigyan ng chance ni Lord. Si Ahaziah, nagpapapansin si Lord. Sabi niya, pakiabangan yung messenger kasi pupunta sila doon. Gusto ko sana sa akin tumawag eh. Inabangan niya, tapos nagpakita siya ng supernatural, yung pagbaba ng apoy, that's supernatural. To say something, ako tawagin mo. Yung tanong mo, yes or no, ako ang kaya kong magbababa ng apoy. Hello? But you know what? Still, hindi nakita yun ni Ahaziah kasi pili lang yung gusto niyang marinig at makita. God wants to speak to Ahaziah to give him a chance to know Him and to be fair. Kung wala siyang chance noon na kausapin si Ahaziah nung panahon na buhay pa ang nanay at tatay niya dahil napakasama, nagpadala po si Lord ng napakadaming chance. Nagpadala siya ng message, clear and straightforward. And you know what, church, for me, it is God's grace in action. Hindi niya hiningi. Alam mo yung idadali mo yung sarili mo sa kapahamakan, tapos biglang pumasok si Lord sa eksena, hindi dyan. Hindi dyan. Halika dito. It's God's grace in action. Right? He must have been giving Ahaziah the chance to at least, consider mo naman ako. Sabi ni Lord, Diyos ako, consider mo naman ako. At least, matakot ka naman sa akin. At least, bago ka man lang sana mamatay, magpaayos ka ng puso. But we know the story. Ahaziah in his selective tendencies to capture yung gusto niya lang, hindi niya na-gets. Hindi niya nakuha. Hindi niya nakuha yung message ni Lord. Hindi niya nakita yung pinapakita ni Lord. The chance to seek God even for the last time before his death. So it ends in his death. So he died according to the word of the Lord that Elijah had spoken.
Alam niyo po, para sa akin, nung nagka-injury pa lang siya, nung nahulog siya, chance niya na yun para lunukin ang pride niya eh. Tanggal angas ko nung nahulog ako, nakakaya naman. Hari na namatay, hindi sa laban, nahulog sa balcony, di ba? Tanggal angas ko, doon pa lang pwede. Alam niyo, nung inaaral ko, tawa ko ng tawa. Ano ba itong hari na to? Tapos ito pa, nung nagpadala na si Lord ng message, dapat kinonsider niya na yun eh. Nangungusap na si Lord eh. Hindi lang isang beses, 2, 3. It was God. He had so many chances, yet he still did not seek God. He refused. You know what, church, hindi ko po kayo kilala, but I believe we are like Ahaziah too. God has given us so many chances to seek Him. God has given us so many opportunities to repent and go back to Him. You know what, wag ka naman sanang pumayag na matatapos ang buhay mo dito sa lupa na hindi mo man lang hinanap at nahanap ang Diyos. Sa isang pahiram na buhay na yan, hanapin mo naman si Lord. Wag lang pera, wag lang trabaho, wag lang career at success. Si Lord, hanapin mo. Ahaziah thought he was secured with this position. Hari ako eh. Akala ko yun na yun. Hindi niya alam, tutuldukan pala ni Lord ang kaningningan niya in just 2 years. In fact, kakakorona pa lang, nahulog na. Pambira talaga. Si Lord yun eh. Si Ahaziah, hinanap ba niya si Lord? Ang problema, hindi. But this could be my question when I'm studying this. Tanong, kung hinanap kaya niya si Lord, possible kaya makarecover siya? For example, tagal niya nang may severe injury, right? Kung halimbawa nung time niya, nung sinabi niya, messenger, lulunukin ko na pride ko, pakitawag si Elijah. Ah? Makaka-recover kaya? Ang sasabihin kaya ni Lord, alam mo, dahil sa ginawa mo, makaka-recover ka. Makaka-recover kaya siya? That's actually a question. Well, the answer is pwedeng oo, pwedeng hindi. Pwedeng oo kasi able naman si Lord. Gusto mo na ng hope, I'm gonna give you healing. Kayang-kaya ni Lord nang magbigay ng kagalingan. Amen. Pero pwede din namang hindi. Mamamatay pa rin siya. Pero ang kaibahan lang, natapos ang kwento niya bilang hari, na sa huling pagkakataon ng buhay niya, hinanap at nahanap niya ang Diyos. Wala pa rin siyang talo doon. Hello? Kaya sobrang nakakalungkot ang kwento niya. Right? He's Ahaziah. He did not seek God. Bakit? Kinopya niya yung mga magulang niya. Ano pa? Corrupted na siya. Talagang umikot na mundo niya sa idol worship. At ano pa? Iilan lang or pili lang yung pinapakinggan niya. Are we learning? Are we learning? I hope kayong ikwento yan sa kapitbahay niyo kasi pinasimple natin. And mula po dito sa kwento, malapit na po ako matapos. Lessons and application. Actually, tapos na ako. Lessons and application. Ano po yung matututunan natin dito? Number 1, what you do, you pass to your children. Amen? What you do, you pass to your children. Kung ano yung ginagawa mo, actually, pinapasa mo yun sa mga anak mo. Why not build a family with a high value on seeking God? Na-realize ko lang, ang laki pala ng role na ginagampanan natin. Kasi what we value now, our children will value later. Mga nanay, wag naman maglaba tuwing linggo. Kasi po, pag lumaki yung mga anak nyo, yan din ang dahilan nila. Naglalaba ako, sis, kayo na lang. Hello? Mga tatay, wag barkada ang unahin tuwing rest day. Magugulat kayong anak mo, magbibilang ka lang 15 years old, nasa labas na rin yan. Hinahanap, barkada na din. They copy you. Tama? Gather your family, bring them to church, bring them to life group, bring them to satellite. You know why? Ask me why. Because one day, you will be gone and your children will still show up. Magpapakita pa rin sila sa life group. Magpapakita pa rin sila sa satellite. Magpapakita pa rin sila sa church. They will value God because they saw you. Tama na po yung kakasabi na, oh anak, huwag ka mag-inom ha, huwag mo akong gayahin. Eh, paano hindi ka gagayahin? Ginagawa mo. Hello? Tama na po yung kakasabi na, oh anak, huwag mong gagayahin ng nanay mo, chismos at palautang. Lalak yung anak mo na aasa sa iba. Di ba, binigyan ko ng piano tapos gaganyanin ko kayo. Di ba? Aasa yung mga bata eh, naaasenso sila dahil sa iba.
Tapos pag hindi mo tinulungan, grabe kasi yan, madamot yan, kasalanan ko. Kasi nakita tayo. Mga anak, kailangan may wisdom tayo. Ano yung kukopyahin ko lang sa magulang ko? If it pleases God and according to the truths of the Bible, then go ahead, imitate that. Pero if hindi yan, then you can set a different model. You know, this week, we will have our 5 nights of breakthrough. Ang challenge ko po sa about is bring your family to our Seek First. Make it your tradition. One day, you will be gone, and your children will copy what you set as an example. Bring your family. Simbang gabi nga, pinipilit mong mabuo, matuto lang yung wish mo. Can we go to Seek First as a family? Nak, sige, umupo ka dyan. Kung ayaw mo pa mag-pray, basta umupo ka dyan. Kopyahin mo ako paano ako lumuhod. Kopyahin mo ako paano ako magtaas ng kamay. Kaya magulang, huwag kayo masyadong maangas sa harapan ng anak nyo pag worship time. Di pwede yung worship God, yeah, ganun. Hindi po kailangan yung tumalon. Tumalon kayo kasi one day magugulat kayo, tumatalon na rin yung anak nyo kahit may pinagdadaanan sila. They will copy you. Make it your tradition. One day, makakalimutan tayo, mag-iiba na yung mga batches na to, mga apo na natin yung nandito, and they still do what we do. Because they copy us. They copy us. Make January your reset and let your children see that. One day, sa Life Giver Binyan, may mga apo ka nang mag-show up. Magfa-fasting. At luluhod sa Diyos. One day, may mga magra-rise up ng mga next generation, ng mga full-timers. Na na-receive nila yung calling nila nung 5 years old sila, 10 years old sila, 15 years old sila, kasi kinausap pala sila ni Lord nung Nights of Breakthrough. Bring your family. Gather them together. Hello? Hinihingan tayo ni Lord kung kailangan sabihin, anak, magfa-fasting tayo kasi may hinihingi tayo kay Lord. Gather kayo. Sama-sama tayong makinig sa boses ni Lord. If you are a first-generation Christian in the family, meaning ikaw una nakakilala kay Lord, punta ka. Show up ka. Amen? If you are first Christian generation, come to our Seek First. Why? Because we will start setting up what they will copy soon. Set up na natin. Ma, pag January, may fasting tayo. Sige. Napakaraming rason para hanapin ang Diyos. If you are the first generational Christian, I am the first generational Christian in my family. Declaration ko buong buhay namin. We wanna be a priest, family of priests. 15 kami magkakapatid. Sayang naman, dinamihan na rin. Mapakinabangan na kami lahat ni Lord. Hello? And yung kapatid ko na nasa Taiwan, hindi ko naman yung pinilit, but he will be soon to be a coach there in Taiwan. See, you set a pattern for them to copy. Because soon magugulat ka kung gaano kakaradikal ngayon kay Lord. Ganyan na rin sila. Yung problema, kung ganito ka lang mag-worship, naiya ka pa, ganyan din sila. Pagdating ng araw. So we set a pattern for them to copy. Can we do that? Can we ready the path that the next generation after us will take in the years to come? Amen. Again, what you do, you pass to your children. Build a family with a high value on seeking God. One day, makikita mo yung mga anak mo, yung mga apo mo, mga pamangkin natin, mga next generation silang pastor, leader, kingdom financiers, servants. Sinong kinopya? Tayo. Nakita nila tayo. Amen. Letter B, who you seek reflects who you believe. Si Isaiah, baliw na baliw sa Baal worship. Talagang nilubog niya yung sarili niya. Kaya yung inclination niya, lahat ng Baal, Beelzebub, kung ano ba yan, lahat na. Tayo tanong, nakaprogram na ba tayo na kahit anong mangyari, isa lang ang Diyos na tatawagin natin? Nakaprogram na ba tayo na pag may pinagdadaanan tayo, hindi natin magiging option yung, ayoko na. At maglalaho na lang tayo. Program natin. Kamusta tayo tuwing may pangangailangan tayo? Kamusta tayo tuwing nasasaktan tayo? Kamusta tayo sa tuwing hindi natin maintindihan ang sitwasyon? Church, who you seek reflects who you believe. Sana po hanapin natin ang Lord.
Wala po sa loan up ang provision ni Lord. Wala sa trabaho ang security ni Lord. Wala sa pera ang assurance ni Lord. Wala sa compromise ang approval ni Lord. Wala sa husay at galing ang pagsama ni Lord. Si Lord ang hanapin at ang kalooban niya, wag ang sarili nating agenda. Amen. Sabi ni Johans, if you seek God for our own good and profit, we are not seeking God. Ngayong taon, mag-ipon tayo ng mga kwento ng paghahanap sa Diyos at mga kwento na pagkatagpo sa Diyos. Because He is the God who sustains. He will provide. He cares. He empowers. He moves. This year, enlarge your capacity to know Him more, to seek Him more. Amen. I-program natin ang sarili na kahit anong mangyari, wala ako ibang Diyos na tatawagin, kundi ang Diyos lamang. Amen. And I'm done. Letter C. When God speaks, His words are trustworthy. Believe that God will fulfill every promise He will make. Don't ever doubt. Nung nagbigay si Lord ng verdict sa hari, naging final. Kahit sa gitna ng intimidation at pananakot. Highlighting how trustworthy God's words are. Totoo po talaga. Basta nagsalita na si Lord, wala na, finish na. Sana dumating tayo sa ganitong punto ng buhay natin na basta nagsalita na si Lord, babangon ka, tatayo ka, itutuloy mo ang buhay. Kasi sabi niya, ako bahala sa future mo. Kahit bali-baliktad pa ang sitwasyon mo, may sinabi na si Lord, maniniwala ako dun sa sinabi niya. Kasi alam ko, si Lord ang klase ng Diyos na basta nangako, hindi yan mapapako. Amen? This week, we will be having our Seek First. Open your ears, maririnig mo si Lord. Kasi po nakadepende sa gigil mong marinig at ma-receive ang word ni Lord ang mangyayari sa buong 2026 mo. I'm done. Are we now ready to seek God? Without reservation, without alternatives. I'm not gonna call the God of Ekron, the God of convenience, the God of comfort. I'm gonna call the true God I serve. I'm gonna call faithful God in my life. Tatayo po tayo lahat. You know what, church? This week, we had our mentoring with our leaders in our church. Ang mga kaharap ko, mga bata. Mga kaharap ko, ang kwento, walang makain, walang pamasahe, walang pera. Sabi ko, pangahas tayong mangangarap ng malaki as if ang laki ng pera natin. Bakit? Sino hindi mangarap ang laki-laki ng Diyos? Si Ahaziah, ang hiningi niya lang, pakitanong ako, makaka-recover ako. Kasi hindi naman siya sa Diyos ng Israel tumawag. Kung sa Diyos niya ng Israel, Lord, pagalingin mo ako. Sino dito ngayong taon, handa na siyang hanapin si Lord at humingin ng mga bagay na hindi niya na-expect na kaya pala ni Lord. Close your eyes. Close your eyes. And at this moment, we will seek God. We will seek God. Come on, let's just be a moment where you seek God. Not your options. Not your alternatives, but God Himself. Ikaw lamang Seek God right now. ang buhay. Seek God right now. Seek God right now. O Jesus, Ano ba yung severe situation na mayroon ka ngayon? Seek God right now. ang buhay. Ano ba yung impossibility na nasa harapan mo ngayon? Seek God right now. Ikaw ay sapat. Ano ba yung iniisip mo na, posible ba to? Mangyayari ba to? Seek God right now. If you need an answer, seek God right now. Kaligayahan Come on, I'll give you time. ko, Seek God. kaganapan ko, Seek God. Jesus. Ikaw lamang. We will seek you, God. Sa'yo lamang sumasamba, magpupurit, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat. Make a gesture. Seek God Sa'yo right now.
magtitiwala If you wanna kneel down, come on, just seek God right sa now. habang We are setting a pattern. We are setting a pattern. One day they will copy us. One day they will remember us. Set a pattern right now. I'm gonna seek God amidst my pain. I'm gonna call on God amidst the uncertainty. Maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat. Walang ibang Diyos ang aming mga buhay. May Diyos kami. At ikaw ang kikilalanin namin. Sa'yo lamang sumasamba, magpupurit, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Ikaw ay sapat, wala nang iba. There's so many Ahaziah here. Kailangan ko kaganapan Where you have severe situation. Where you need answer. Where you need direction. Where God is giving you chances to seek Him. And this is your best time to just tell God, Lord, I want you to be my God. So that I will never say again that I don't have God. Be my God. Maging Diyos ka sa buhay ko, Diyos. Sa anuman ng pagdaanan ko, may tatawagin ako. And for those people right now na may pagkausap sa'yo si Lord, do it. Do it without delay. Do it without delay, without hesitation, because God's word is reliable. Do not ever seek for alternative, because that will not bring you healing. What will bring you healing is God Himself. I declare right now that you're going to receive fresh restoration. Receive that right now. Hearts to believe on God. Ikaw ay sapat. Come on, declare it to God right now. Yes, you are, Lord. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang. Sa'yo lamang. Sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus. Panginoon, nagdidesisyon kami. Isa lang ang Diyos namin. Wala kaming ibang Diyos, Diyosan, naluluhuran. Not even in convenience, not even in comfort, not even in compromise. We will only bow down to the true God of heaven and of earth. And we will worship you, Lord. Itong buhay namin sa sayo ito. Pero dito binabalik ng Diyos sa piling niya. Nire-restore yung apoy. At binabalik sa puso na walang ibang hanap kundi ang Diyos lamang. Can we just sing this for the last time? Ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat sa aming mga buhay. Come on, make it your declaration. Ikaw ay sapat. Sapat. Yes, Lord. Wala nang iba. Let's declare Kaligayahan that ko, your family will say it kaganapan too. ko, The next Jesus. generation will say it too. Ikaw ay Panginoon. sapat. Wala nang iba. Our declaration are powerful. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. For the last time, say it with conviction. Ikaw ay sapat. Wala nang iba. Yes, Lord Jesus. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri,
tapat. Sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, Ikaw lamang. Yes, Lord, Ikaw lamang po ay sapat sa aming mga buhay. Salamat for bringing us back to your will. That even if, Lord, there will be times that we will not get what we thought we need, basta we have you, Lord, you're enough in our lives. We will seek you continuously. And we're excited for the entire week to seek your face and to hear your very voice. And no matter the word that you will tell us, we will carry that. We will believe that. Because alam namin, ikaw po ang Diyos na magpapatunay na kaya mong gawin ito. Salamat po. Come on, thank the Lord right now. Thank you, Jesus. Praise you, God. Praise you, Holy Spirit. In Jesus' name.